Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakakapitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakakapagdulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakakapagdulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Papakilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkatayo. Ngunit ang nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon, at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po, Father. Meron po akong papel dito. Isa pong folder. Ang tanong ko lang po, pwede ko bang gawing ginto itong folder na ito sa pamamagitan lang ng aking pag-iisip? Is that possible? That I can turn this paper folder into gold by just thinking about it? Ano pong sagot? Yes or no? No. Di po ba? Unawain niyo po yun. Kahit na paano kong isipin, maging ginto ka, maging ginto ka. Hindi po magbabago yan. Hindi magta-transform yan. Amen? What is the lesson? That no matter how much you think about it, even if you wish about it, it will remain the same. Amen? Pero kung maghahanap po ako ng ginto, ipapaprocess ko yung ginto, gagawin kong papel, magkakaroon na ako ng golden paper. Posible po? Opo, di po ba? So isipin niyo po, hindi pwedeng maging mabuti ang iyong buhay sa pamamagitan lang ng pag-iisip. Amen? Ang pag-iisip ng mabuti ay unang hakbang lang para maging mabuting iyong buhay. Pero hindi yan ang katapusan. Remember that thinking about good things is just the first step. It is not the final one. You cannot become a good person by just thinking about it. You can never have a good life by wishing about it. Likewise, you can never enter heaven by just good thoughts. Di po ba? To be a good person, to have a good life, starts by acting on your good thoughts. So we need both faith and good works. Kailangan magkapartner yan. Hindi mo dapat pinaghihiwalay ang dalawang yan. Hindi po ba? Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang bawat puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Walang tumutubo kung walang nagtanim. Hindi po ba? A tree cannot be good by just being a tree. A tree becomes a good tree by producing good fruits. Unawain niyo po yun. At ganyan din po pagdating sa ating buhay. Ang tao, hindi pwedeng maging mabuti sa pamamagitan lang ng pagiging tao. Di po ba? Ang tao, nagiging mabuti yan kapag gumagawa siya ng mabuti at kapag nagiging makatao siya sa iba.
Amen? Paano mo masasabi na mabuting isang estudyante kung hindi siya nag-aaral? Mabuti ba ang isang asawa na hindi niya minamahal ang kanyang pamilya? Paano magiging mabuti ang isang Kristiyano na hindi naman nagdarasal o nagsisimba? Para malaman mo kung ano yung mabuti, dapat may palatandaan ito. Dapat may bunga ito. Amen? A good lesson to remember, my dear friends. Intentions are good, and yet they are not good enough. Mabuti po kung meron kayong pagnanais, pagnanasa, pero hindi po ito sapat. Halimbawa po, kahit na isipin ng isang mister na siya'y mabuti, kung inaaway naman niya yung kanyang misis, kung meron naman siyang patago na karelasyon sa iba, mabuti bang mister yun? Di ba hindi? Kahit na isipin mo na mabuti kang anak, na wala kang ginagawang masama, pero sumusuway ka naman sa iyong magulang, mabuti ka ba talagang anak noon? Di ba hindi? Kasi kahit na isipin mo na makakabayad ka ng utang, pero kung nagmumukmuk ka sa bahay, nadidepress ka, hindi ka nagtatrabaho, tapos sumusugal ka pa, makakabayad ka ba ng utang? Di ba hindi? Mababaon at mababaon ka pa sa mas maraming utang. Kahit na iniisip mo na gagaling ka, pero ayaw mo naman magpa-check up sa doktor, ayaw mo naman iniinom yung mga gamot, ang dami mong mga dahilan, excuses, nahihilo ka. Gagaling ka ba? O hindi mo sinusundan yung pinapagawa ng doktor? Di ba hindi? Kahit na isipin mong mabuti kang tao, pero hindi ka naman marunong magpatawad, naghihiganti ka sa mga nakasakit sa'yo. Mabuti ka ba talagang tao? Meron pong tawag sa mga tao na iba yung iniisip nila sa kanilang ginagawa. Alam niyo po kung ano? Ang tawag natin sa kanila, mga baliw, mga hibang, mga sira ang ulo. Di po ba? You are crazy when what you think is different from what you are doing. Baliw yung naniniwala siya na ibon siya, makakalipad siya, tatakbo siya sa lupa, pagkatapos sinusubukan niya lumipad. Baliw. Iba yung nasa isip dun sa realidad. May tawag naman ang ating Panginoong Jesucristo sa mga iba yung kanilang iniisip sa kanilang ginagawa. Ano po? Ang tawag niya, mga hipokrito, mga nagbabalat kayo, mga mapag-imbabaw. Sila yung mga iniisip nila, mabuti sila, pero taliwas to sa kanilang ginagawa. Tandaan po natin, hindi natin maitatago kung sino talaga tayo. Amen? You can never hide your true self. Palagi ko po sinasabi ito, mangangawit din ng tao. Bigyan mo lang yan ng isang buwan. Lilitaw at lilitaw, lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi po ba? Dahil sabi ni Jesus, mula sa puso, lilitaw ang mabuti o masama. Out of the fullness of one's heart, this one speaks. Itago mo man, ikubli mo man, lilitaw at lilitaw yan. Malalaman at malalaman ang katotohanan. Magsumikap po tayo na magtanim tayo ng mabuti sa ating puso para mamunga ng mabuti din ang ating buhay. Kaya nga, kung gusto mong magtagumpay, huwag ka lang mag-isip, gumalaw ka, bigyan mo ng laman yung iyong naiisip, kumilos ka, magsumikap ka. Kung gusto mong makarating sa langit, huwag mo lang isipin ang langit. Isipin mo ano ang mga hakbang na gagawin mo para makarating ka sa langit. Isipin mo ano ang pwede mong gawin para makasunod ka kay Kristo. Diyan ka masasakop ng kanyang kaharian. Diyan ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It is good to desire to be holy, but it is better to live a holy life. There is a big difference in thinking and in doing. So we pray that we act on our good thoughts. We pray over God's desire. We hope for God's promises in our life. You will see your life will transform from good to holy. Amen.